Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, MNLF mariing itinangging may nailigtas silang 3 hostages na foreign national. Nagpakilala ang spokesman ng grupo na naglabas ng balita kinastigo. Walang katotohanan nandito sa kamay namin. Sana kung authorized spokesman ng MNLF, dapat magtanong sila muna sa amin para ano ang masasabi nila ay katotohanan. Pamilya Ortega nangangambang humina ang kaso laban sa mga sospek sa pagpatay kay Doc Jerry Ortega. Puerto Princesa Police nang higpit sa pagbabantay sa gunman na nakakulong sa lungsod. Hindi pa rin ito nakakaganda sa kaso kahit papano. So tayo kinakabahan tayo at nangangamba tayo na baka matulad naman tayo sa Maguindanao Massacre. MILF tiwala naman na mas tatatag pa ugnayan sa gobyerno sa paglulunsad ng Sadyahatra Bangsamoro sa Lunes. As a result of the negotiation in Kuala Lumpur, specifically yung socio-economic component po ng framework agreement on the Bangsamoro. At bata, kumpirmadong bagong biktima ng kidnapping sa Zamboanga del Sur. Balitang pangkalakalan, 21 hectares ng lupain ipinamahagi sa mga Aita sa Bataan. At abroad, veteran politician John Kerry nanumpa na bilang U.S. Secretary of State. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Buhay Pilipinas, tanghali po ng Webes, 7 ng Pebrero 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. At ako naman si Weng de la Peña. Tayo ay live na live sa DXIC 711 RMN Iligan, DYME 783 RMN Masbate, DWAR 103.9 RMN Palawan, at DXDC 621 RMN Davao. Live din tayo international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. Mga kasama, pinabulaan na po ni Moro National Liberation Front Commander Ustad Javier Malik. Ang balitang hawak na nila ang 3 foreign hostages na kinidnap na Abu Sayyaf Group sa Sulu. Matatanda ang isang attorney Emmanuel Pontanilla na nagpakilalang tagapagsalita ng MNLF ang naglabas ng balita sa media kanina umaga na hawak na ng grupo ni Malik ang 3 mga dayuhan. Sa exclusive interview ng RMN kay Malik, direkta nitong pinabulaanan ang naturang balita. Hindi totoo. Baka ang sinabi niya, yung mga nakalaya 2 Pilipino. Pero yung mga foreign hostages, hindi pa alam namin kung saan sila nakalagay. Walang katotohanan nandito sa kamay namin kasi hindi namin man yan itatago. Ipalabas namin, paliwanag namin sa lahat. Yan ang katotohanan. Kinestigo agad ni Malik si Attorney Pontanilla. Aminado ang MNLF commander na hindi dumaan sa nila ang impormasyong inilabas si Pontanilla sa interview sa radyo.
Sana kung authorized spokesman ng MNLF, dapat magtanong sila muna sa amin para ano ang masasabi nila ay katotohanan. Hindi man kaya namin magsabi ng hindi katotohanan kasi hindi ito parang politika ang pinag-usapan. Talaga spokesman, dapat dito sa amin kumukuha ng informasyon. Eksklusibo rin na kinumpirma ni Malik sa RMN na umabot na sa 8 miyembro nila ang napatay ng ASG. Ang mga ito ay pinugutan pa umano ng ulo. On this spot, 7. Siyang undi, namatay rin, naging 8 sila lahat. Tutubo yung balita na pinugutan daw ng ulo? Kasi yun na ang usual activities nila, magputol ng ulo, wala man batas sa kanila. Kinuwento rin mga kasama ni Malik ang ugat ng kanilang pag-aaway ng ASG. Anya, kinokondena nila ang mga ilegal na ginagawa ng bandidong grupo, partikular na ang pangingidnap at yun nga po pasintabi ang pamumutol ng ulo. Tinangka pa man ng kausapin ng MNLF ang ASG na itigil na ang kanilang mga ginagawa pero sila'y bigo. First of all, kinausap namin sila. Ayaw nila rin susunod sa batas ng Islam. Kahit yung mga taong nagtatrabaho kunin tapos puputulan ng ulo pag hindi makabigay ng pira, kalukuhan yun, mga taong masama. Sa ngayon, patuloy po ang MNLF sa pagtugis sa kinalalagyan ng ASG kasabay ng pag-check na nilang papapanagutin naman ito sa pagkakasala sa batas ni Allah. Pinawi naman ng Armed Forces of the Philippines spokesperson na si Colonel Arnulfo Burgos ang pangamba ng mga taga-Sulu sa balitang patuloy yung bagbakan doon ng MNLF at Abu Sayyaf. Una na kasing kumalat ang balitang muling nagkaputukan ang dalawang grupo kahapon. Binabanggit din na putukan daw, nagkaroon ng enkwentro. Samantalang ang kapulisan doon at ang ating militar, sinasabi na linggo pa ng hapon ay tigil na yung putukan doon, wala nang putukan doon. Sa lumabas na balita naman mula sa isang nagpakilalang tagapagsalita ng MNLF na si Attorney Emmanuel Pontanilla, sinabi nitong nabawi na nila yung 3 banyagang hostages sa kamay ng Abu Sayyaf. Pero sa kampo ng AFP, sinabi ni Burgos na hindi nila kilala itong si Fontanilla. Sa ibang balita, maasama nababahala po ngayon ang pamilya Ortega na makaapekto sa kaso ng pagpaslang sa broadcaster sa Palawan si Doc Jerry Ortega. Ang pagkamatay naman ay isa pang testigo sa nasabing krimen. Nabatid na natagpo ang patay si Dennis Aranas sa loob po ng kanyang selda sa Quezon Province District Jail kahapon. Sa interview ng RMN kay Micah Ortega, anak ni Doc Jerry, nababahala sila na humina ang isinampa nilang kaso gaya na nangyayari sa paglilitis sa Maguindanao Massacre case na naapektuhan ang pag-usad ng hustisya dahil sa mga pagkamatay ng mga testigo. Kahit ano pa ang dahilan ng pagkamatay, maging sakit man ito o maging hindi man magandang dahilan, hindi pa rin ito nakakaganda sa kaso kahit papano. So tayo, kinakabahan tayo at nangangamba tayo na baka matulad naman tayo sa Maguindanao Massacre. Ang 3 po sa kanilang mga testigo ang pinatay at nakakaapekto yun kahit papano sa kaso in the long run. Dahil una sa lahat, nababawasan ka ng testigo, nababawasan ka na magtitestimonya. At pangalawa sa lahat, syempre, medyo natatakot din yung iba mong mga testigo dahil may mga nangyayari na sa iba. Ayon pa kay Micah, kaduda-duda ang pagkamatay ni Aranas dahil halatang pinlano ito, lalo na't hindi daw po agad inireport sa Lucena PNP ang insidente at nilinis agad ang mga ebidensya. Ang sinasabi, nagpakamatay daw. Pero yung mismo niyang asawa, yung mismo niyang pamilya, hindi po naniniwala na nagpakamatay siya dahil wala daw po sa kanyang ugali at mukhang takot daw po itong mamatay. Po yun, mismong pulis na ng Lucena nagsasabi na mismong sila ay nagdududa din. Dahil po yan, hindi man lang po inireport sa kanila yung insidente. Pagpunta po nila daw sa provincial jail, hapon na, samantalang umaga naman nangyari, hapon na at pagpunta nila sa selda, nininis na yung selda. Wala na pong ebidensya. So, talagang katakataka dahil wala po sa SOP yun. Dahil dito natakdang isa ilalim anya sa autopsya si Aranas. Si Aranas po mga kasama ay 2 testigo na sa kaso ni Doc Jerry Ortega ang namatay. Una dyan ay si Valesias na binawian naman ng buhay noong nakalipas na taon dahil sa sakit sa atay. Samantala, justice delayed, justice denied.
Ito ang kinakatakutang mangyari ngayon ni Puerto Princesa Mayor Edward Hagedorn kaugnay sa pagkamatay ni Dennis Aranas, isa sa testigo ng kaso ng pagpatay sa broadcaster sa Palawan na si Doc Jerry Ortega. Ayon kay Hagedorn, ito lang ang kaso ng pagpatay ng isang mamamahayag ng lahat ng sangkot sa krimen ay nakilala at nahuli, nakuha ang baril at ginamit, ngunit hanggang ngayon ay walang nangyari sa kaso. Naniniwala kasi ang alkalde na habang tumatagal ay unti-unting nauubos na ang mga testigo, kaya dapat lamang na umaksyon na ang pamahalaan para malutas na ang kaso sa pagpaslang kay Doc Jerry. Kaugnay niyan, mas hinigpitan naman ng Puerto Princesa City Police ang pagbabantay sa gunman ni Doc Jerry na pinaniniwala ang susi sa ikalulutas ng kaso. Pagtitiyak naman ni City Police Director Superintendent Abans Osit, hindi matutulad sa napaslang na testigo ang gunman na si Marlon Ricamata. Mga kasama, kinumpira po ng MILF Peace Negotiating Panel Chairman Muhaghir Iqbal ang pagtungo ni Paulong Noynoy Aquino sa Mindanao sa Lunes bilang pakikisa sa paglulunsad ng Sadyahatra Bangsamoro o Peace Bangsamoro. Ang Sadyahatra Bangsamoro ay isang socio-economic program na nakatutok sa pagpapataas ng kondisyong pangkalusugan, edukasyon at kabuhayan ng Bangsamoro. Sa interview ng RMN, sinabi ni Iqbal na ang Sadyahatra Bangsamoro ay nakasaad sa nilagdaang memorandum ng MILF at gobyerno noong isang taon. Which is a partnership between the MILF and the government of the Republic of the Philippines as a result of the negotiation in Kuala Lumpur, specifically yung socio-economic component po ng framework agreement on the Bangsamoro. Umaasa naman si Iqbal na sa pamamagitan po ng mga proyekto sa Sadyahatra Bangsamoro ay mas magiging matatag ugnay ng MILF at ng gobyerno. Dito man na makikita ang sensibilidad ng gobyernong bigyan ng maayos sa buhay ang mga Muslim sa Mindanao. Ang importante, meron pong nakikita ng taong bayan na Bangsamoro at saka mga indigenous people, pati mga Kristiyano doon sa Bangsamoro, na meta talaga itong pagpirmahan ng gobyerno ng Pilipinas sa MILF ng framework agreement ng Bangsamoro. Kabilang sa mga benepisyo agad na mabibigay sa mga kapatid nating Muslim ang nakasad sa Sadyahatra Bangsamoro ay ang health insurance mula sa PhilHealth, community-based health services ng DOH, college scholarship at technical training ng Commission on Higher Education, TESDA, at ang tulong pinansyal sa Madaris o mga Islamic private schools sa Mindanao. Amantala, follow-up tayo doon sa Batang Dinukot sa Zamboanga del Sur. RMN Nationwide Report. Sama natin sa Balita Live, Waway Belen ng RMN Pagadian. RMN Report. Tutugis pa rin hanggang sa kasalukuyan ng mga otoridad ang mga kidnappers ng batang kinidnap ngayong araw sa Rosario Homes, Pagadian City. Ayon sa mga duty security guard, pasado alas 6 ngayong umaga, lumabas sa bahay ang bata kasama ang yaya nitong nakilala na si Swiss Caroline Remitre, 17 taong gulang. Ngunit pasado alas 9 na, hindi pa rin nakauwi ang dalawa sa kanilang bahay. Nasaksihan naman ng isang kapitbahay ang pagdukot di umano sa dalawa na isinakay sa isang maliit na sasakyan Kia at dali-dali na itong lumayo sa naturang lugar. Ang 1 taon at 7 buwang taong gulang na bata na nakilalang si Timothy Sokolov ay anak ng isang Canadian businessman na naninirahan sa Pagadian City ay tangay pa rin hanggang sa kasalukuyan ng mga di pa nakikilalang mga kidnappers at di umano hinihinga na ng 15 milyong ransom kapalit ng kanyang kalayaan. Wala pang 1 buwan ay nilooban din ang bahay ng naturang pamilya kung saan malaking halaga rin ng pera, mga alahas at mga armas ang natangay. Tinitingnan din ngayon ng mga investigador at otoridad kung may anggulong inside job sa sunod-sunod na nangyayaring insidente sa pamilya ng naturang dayuhang negosyante. Kasama mo sa RMN Pagadian, Waway Belen Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. RMN News Negosyo. Mga kasama, pinamahagi na po ng provincial government ng Bataan ang 21 hectares na lupain sa mga katutubong aitas na naninirahan sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Sa ginawang permahan ng MOA, sinabi ni Governor Enrique Tet Garcia Jr. na nasa 10 milyong piso ang kabuuan nang ibinigay sa panlalawigang asosasyon ng mga aitas sa Bataan o Panabat. 4.2 million dyan gagamitin sa pag-survey ng mga lupain at ang pag-i-issue ng certificates of ancestral domain title. Habang 5 million pesos naman ang nilaan para sa livelihood projects at iba pang health at education programs. Nabatid na matagal na rin hinihingi ng mga katutubong AITA ang nasabing lupain. Nanumpa na bilang Secretary of State ng Estados Unidos ang veteran politician si John Kerry.
Sa harap ni U.S. Supreme Court Justice Elena Kagan, nanumpaho si Kerry bilang kapalit ni dating Secretary Hillary Clinton. Ayon sa kanya, isang karangalan ang manumpa sa ganitong klaseng trabaho lalo pat siyang unang lalaking umupo sa pwesto sa loob ng 8 taon. Tiniyak naman ng bagong Secretary of State na poprotektahan niya ang Foreign Service ng Amerika sa terrorist attacks sa ibang bansa para hindi na maulit pa yung nangyayaring pag-atake sa sa U.S. Consulate sa Benghazi, Libya, kung saan 4 na American staff ang nasawi. Live tayo mga kasama mula pa rin sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Webes ng tanghali, 7 ng Pebrero 2013. May buntag muli sa mga taga Cebu. Susunod na si Ken Galinea sa RMN News Diretso Balitang Cebu. DYHP, numero 1 dyan, 612. Panoorin po ang aming pagbabalita ngayong tanghali alas 12. Sa YouTube, type RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko si Buddy Oberas. At ako po si Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa RMN News Nationwide. Sa takalas 12:17.